Yun o. So, tuloy na natin yung video, guys. So kung mapapansin nyo, nagiba na yung posisyon ng sasakyan. So that was 1 week na yata yung clip na yun, guys, yung intro na yun. So ngayon ko lang siya naisipan ituloy ulit. So yan, guys, this is the perfect time para mapag-usapan natin ang aking YouTube channel. So ano ba yung YouTube channel ko? So yung YouTube channel ko, guys, is all about me doing lumang kotse. So kita nyo naman yung mga nandito sa background natin. So shoutout kay Sir Mark Suarez from Angeles City. So sa kanila yung Beetle na to, inabot na to ng Pasko at bagong taon sa akin. Kita nyo dun sa intro natin, guys, na hanggang ngayon nandito pa rin to, guys. January 14 na. I-upload ko din to ngayon. So what's up sa inyo, mga brods? So yun, no, balik muna tayo sa isang panibagong video. So guys, no, for today's video, pag-uusapan natin yung monetization ng aking channel. So monetization is yun yung pinaka inaasam-asam ng isang aspiring YouTuber at nagbabalak maging vlogger kagaya ko. So minado naman ako, guys, na yung unang pasok ko dito sa YouTube, pera talaga agad yung nasa isip ko, which is kagaya lang din ng mga ibang YouTuber na sasabihin nila na wala talagang pera sa social media. So yes, totoo naman, guys, na wala naman talagang pera dito sa una, pero pagka sinikapan mo, hindi ka tumigil. Kagaya ko, ilang taon na ba ako dito sa YouTube? Nag-start ako January, hindi ko makakalimutan yun eh. Kaya naisip ko na ngayon i-upload itong monetization shit ng YouTube ko. So nag-start ako January yun, 2024. So nasa 2 years na ako dito sa YouTube. Wait lang nga, check ko. Baka magkanda mali-mali yung mga information na binibigay ko sa inyo. So yun, check ko lang yung pinaka first upload ko dito sa YouTube. Yun, guys, no? Check muna natin. So yun, sa mga nagtatanong pala kung ano yung mga ginagamit kong equipment sa pagbablog, so sasagutin ko na rin. Meron akong, ayan, yung gamit ko ngayon, iPhone 10s Max, yung malaking iPhone for memory and long form na mga sinushoot. Tapos ito yung pang-edit ko, guys, iPhone 14 Pro Max. Hindi pala, iPhone 14 Pro lang pala, pero fully paid to, guys. So yun, no, kwento ko lang ng mabilis. So nag-transition ako from nagbabuy and sell slash estudyante slash mekaniko into nagbablog slash estudyante slash nagbe-mekaniko. So yung transition na yon naganap dito sa phone na to. So nung time na yon, binili ko yung phone na to second hand dun sa uncle ko. And yung pinambili ko dito, guys, is yung pera na kinita ko dun sa last unit ko na hindi ko na binenta sa mga marketplace buyers, kasi nga I chose to do the right thing na wag nang magbenta ng bombang unit kasi hindi kaya ng konsensya ko. Although yung sasakyan na yan, guys, napatino naman nung kaibigan ko kasi meron siyang sakit na namamatay siya pagka mainit. Naubusan na ako ng idea dun sa sasakyan, so pinasa ko na dun sa tropa and naayos niya naman, pero hindi na ako into ibenta ko pa yon. Tapos maya maya merong tatawag sa akin na, oh, ganito ganyan yung kotse na binenta mo, ganito ganyan. Magkakaproblema sila. So to cut the long story short, pinili kong ibenta yung sasakyan na yon. Lugi dun sa nakuha ko, so 58,000 ko yata nakuha yung sasakyan na yon. Tapos ayun siya, picture kung
masisipagan ako mag-edit. So yan siya, 2000 model na Exalta body, automatic siya na, basta yon. Binenta ko siya ng 45,000 na lang. Kasi nga, I chose to change my career. Hindi na kaya ng puso ko na magbenta pa ng mga coaching. Alam ko naman na magagamit nila, pero hindi naman lahat ng buyer na bumibili ng lumang kotse nangangalikot. So yun, bali, binenta ko yung unit na yun. Tapos, binili ko yung phone na to. Tapos doon ko na pinasok yung pag-vlog. And nag-upload ako ng YouTube video ko dito sa YouTube. Noong 2 years ago to eh. Ayan o. Teka, September 14, 2023. So yun, matagal-tagal na pala. Magti 3 years ako sa September. So 2 years ako dito sa YouTube. And ngayon ko palang masasabing na monetize ako kasi 2026 na eh. Wala akong natanggap na ginaldo nung 2025 Pasko. So pagkwentuhan na lang natin yung mga aginaldong nakuha ko dito sa YouTube. So yun, meron akong 3 bullet dito guys. Una is pasasalamat sa 2025. So mamaya yan. And pangalawa, kung paano ba maging monetize dito sa YouTube. Tapos pangatlo is magkano yung sinahod ko dito sa YouTube. So wala tayong susundan na script. Talagang magkukwentuhan muna tayo ngayon. Isang mahabang raw video lang, wala tayong edit na gagawin. So yun, ano ba? Syempre, yung gusto nyo lahat marinig kung magkano yung sinahod ko dito sa YouTube. So punta tayo dito sa aking YouTube studio. Ayan siya guys. Medyo malungkot na siya at kailangan ko nang mag-upload, kaya ako ginagawa yung video na to ngayon. So yun, bali, ang unang sahod ko sa YouTube is March 26, 2025. So, na-monetize ako ng August 18, 2024. Tapos, from August 18 to March 2026, dun ko palang nakuha yung unang sahod ko. So, napakatagal na process nun guys, no? And kung magkano ba yung sinahod ko nun, ito siya, $102. Noong March 26, 2025. So, napakaliit kung tutusin. Magkano ba yung $102 dito sa peso? Mga 5,000 plus. So, yung March 26 na yon, yun yung kinita ko from September 19, 2023 to March 26, 2025. $102 lang guys for 2 years, almost 2 years na pagbabanat mo dito sa YouTube. Well, tama nga naman yung sinasabi ng lahat din ng mga content creators na napapanood nyo dun sa mga early times nila, which is yung wala naman talagang pera dito sa YouTube, ganon. Totoo naman guys, kasi imaginein mo $102, 5,000 pesos sa kulang-kulang 2 taon mong pagbabanat ng buto dito sa YouTube. Malit talaga kung tutusin. Ang kaso, kung hindi mo titigilan and magsisipag ka, talagang pwede mo siyang gawing living. Kaso tayo, kagaya ngayon, ayan, no? Meron pa tayong mga nakatenggang ginagawa dito sa garahe. And yun na ba yung $102 na ba yung sinweldo ko? So hindi pa guys. Actually, naka-5 check-in na po ako dito sa YouTube. So yung white envelope na nakita nyo dun sa intro, yun yung mga check-in na pinapadala sa akin. So sumahod ako ng $128 noong June 25, 2025, and $116 noong August, $117 noong October, and $129 nito lang January. So kung susumahin mo, mga nasa may $600 pa lang yung kinikita ko sa buong 2 taon kong pag-YouTube guys. Magkano yun sa pera natin? 30,000? So ano bang magagawa ng 30,000 mo? Tsaka hindi mo naman kasi sila agad nakuha guys. Even ako ngayon, hindi ko pa rin sila nahawakan and nasusubukan pang gastos. Kasi nga hanggang ngayon guys, checky sila. And on process pa yung kung paano namin sila mapapapalit.
So yan na rin yung naging dahilan kaya hindi ako agad naglabas ng monetization video dito sa YouTube. Kasi nga gusto ko munang i-make sure na meron na akong nasusubukan pang gastos. Ayun, kaso hanggang ngayon wala pa rin. So I decided na first vlog ko na lang yung monetization ko dito sa YouTube. So yun, bali yun yung sinahod ko for the last 2 years. Almost 2 years ko dito sa YouTube. Nasa may $600 lang. $600 kasi blessings yun, guys. Imaginein mo, nagbi-video ka lang and all. Tapos meron kang ganong kinita. So, paano ba maging monetize dito sa YouTube? Ayan yung second bullet natin, guys. Simple lang kung pakikinggan mo. Kailangan mo lang ng 1,000 subscriber and meron ka dapat 4,000 watch time hours. Nung time na nag-start ako, ganun yung criteria. So, ewan ko lang ngayon kung ilan na, pero feeling ko 4,000 pa rin. And yung watch time hours na yun, sa pagkakaintindi ko, kunwari nag-upload ka ng 30 minutes na video. So, kung panonoorin ng buong 30 minutes yun, 2 times bago ka maka-isang watch time hour. Paano kung mga 15 minutes and 20 minutes lang yung ginagawa mong video, tapos hindi naman lahat yan pinapanood ng mga viewers. So talagang medyo mahirap, lalo na kung beginner ka tapos wala ka namang alam dun sa algorithm na sinasabi nila. So nung una, guys, hindi ko rin yun alam, pero on the process siguradong matututunan mo rin naman, kagaya ng aking channel na nagkaroon siya ng niche about dun sa mga dito sa mga lumang kotse nga na to. So kung mapapansin nyo, hindi pa ako usually yung mga natatanggap kong comment na sinasabi nila na sabi niya how to videos ka na, magturo yung mga how to change brake pads daw, ganun. Napakadami ng ganun, guys, sa YouTube para sumatsat pa ako dun sa mga ganung topic, di ba? So yun, bali ang niche ko na lang is about sa mga lumang kotse talaga. So meron akong isang medyo hindi naman siya nag-viral Viral kasi, guys, yung tawag pagka yung mga views mo biglang nag-spike up. So nagva-viral siya pag ganun. Meron ako isang video yung about dun sa ECCS na kulay pula na pinroject natin. Feeling ko dun nag-start manood si Idol Ramon Bautista sa atin. So, Papi Ramon, kung nanonood ka, shoutout sa'yo. So, yung Aquaman na nag-chat sa'yo sa Messenger, pinag-uusapan na ngayon yung monetization dito sa YouTube. So, ayan din si Tudor. Hindi ko pa rin siya nadadala sa Baguio until now. So, in-engine swap ko na't lahat. Hindi ko pa rin siya nasusubukan doon. So, sana makapag-Baguio tayo soon kahit na mag-rollout lang tayo papunta doon. Shoutout sa'yo, Papi. Feeling ko, ikaw yung naging dahilan kung bakit nag-spike yung isang video ko na yon, yung ECCS na pula nga, guys. Nagkaroon siya ng 34,000 views and sumahod tayo ng mga $40-50. So yun, bali yun yung mga stats na gusto kong i-share sa inyo dito sa YouTube. So kung aspiring na YouTuber ka, so i-prepare mo lang yung sarili mo sa journey na tatahakin mo, kasi medyo hindi birong journey yan. Kagaya ko ngayon, nandito ako sa garahe. Kasi hindi ka maintindihan ng mga nakasanayan mong tao. Siyempre nga naman, guys, sino ba naman yung even ako nung time na hindi pa ako nag-YouTube, nawiwirdoan ako dun sa mga taong merong hawak-hawak na cellphone na gumaganon. So even ngayon nga na meron na akong monetized na YouTube channel, hindi ko pa rin magawa minsan yung humawak ng camera, ganun, tapos i-record mo yung sarili mo sa public. Siyempre, na-intimidate ka pa rin until now kasi nga hindi ka naman sanay, hindi ko naman career yung ganito dati, guys. Sadyang ano ba, mahirap ang buhay noon kaya nandito ako sa YouTube ngayon So yun, kwentuhan ko na din kayo nung buhay ko noon before ako mag YouTube.
So nagba-buy and sell nga ako kung sa mga followers ko na matagal nanonood sa akin. So minsan-minsan nasasabi ko sa vlog ko na dati ako nagba-buy and sell ng sasakyan. So hindi naman po sa pagmamayabang, marami na rin ako mga naging unit before ako naging YouTuber. So share ko lang sila sa inyo. Dito sila guys sa messenger ko. Ito yung mga naging sasakyan ko noon. Ayan sila guys, oh. Meron mga GSR, mga Nissan. Ayan si Project Turbo, si Tudor. Ayan si Tudor nung kabibili ko lang kay Tudor guys, oh. Pangit niya pa dyan guys, oh. Lolong-lolo yung mukha, no? So, si Bossing, oh. Ayan, oh. Mga Exalta, Corolla, mga Altis. Ito, Altis to guys, oh. So, yan yung mga unit ko noon nung di pa ako nag-YouTube. Siyempre guys, mga sariwa yan guys. Di naman tayo mga nagkagaya ng mga ibang nagbabuy and sell dyan na nagbebenta sila ng mga galising unit. Yung mga BB Altis ko noon guys, oh. Basta, marami akong mga naging unit na noon. And I've decided na mag-aral ulit. So, hindi mo naman may pagsasabay yung pagbili ng unit sa pag-aaral kasi nga sa marketplace lang ako kumukuha ng mga unit ko noon. Tapos pag may na-post na murang unit, siyempre sa dinami-dami na ba ng buy and sell ngayon, talagang maunahan ka na. So yun, I decided na mag-YouTube na lang. And hindi ko in-expect na ganun pala kahaba yung process. And once again guys, hindi pa ako nakakagastos dun sa mga sinahod ko dito sa YouTube. Even ngayon, 2026 na. Pero feeling ko malapit na. So, meron na rin mga plano kung saan natin paggagastusin yung mga kinita natin yon. So, kay Idol Genjai na laging nanonood sa atin. So, Papi, babawi ako sa'yo, pero kung alam mo lang kung paano, madali kasi pakinggan yung YouTuber ka, ganun, milyon-milyon yung mga nasa utak mo ng mga ibang tao lagi. Pero guys, no, hindi siya ganun. Hindi po siya ganun na easy lang na stuff na gawin. So, number one struggles is pag-edit. So, ako nag-edit lang guys sa CapCut. So, tinatsaga ko lang dito sa phone ko kasi hindi naman ako marunong mag-computer. Hindi naman ako, lalo na, kita nyo naman yung mga ginagawa natin, mga tools, ganun, mga luma, ganun. So, hindi naman related yung mga lumang kotse sa high-tech na technology ng social media at mga gadget ngayon. So, hindi ko kinalakihan yung pagiging techie. Kaya sobrang napakahirap i-incorporate ng pagiging mekaniko mo sa pag-YouTube. So yun, bali yun lang yung struggles ngayon. Yung pag-edit, yung hindi mo pa alam kung paano mo ihiwalay yung social media life mo. So, kailangan meron kang separate time dito sa YouTube, meron kang separate time sa totoong buhay mo. Kasi nga, sa YouTube, pwede kong sabihin na kaya kong ganito, kaya kong ganyan. Pwede kong i-present yung sarili ko sa inyo as napakagaling at mga ganito-ganyan. Ng kaso, hindi po ako ganong tao. So, pag-usapan na rin natin yung mga nagpapagawa ng sasakyan. So, meron akong mga kinukuha. Yes, aminado naman ako kasi nga, kailangan natin ng budget for daily life, yung mga daily ginagastos natin. So, meron akong kinukuha pero pagka mga malakihan na guys, hindi ko na ganong tinatanggap, lalo na sa inyong mga subscriber ko kasi gusto kong makita nyo na lang kung paano yung way ko as old school lover o mga lumang kotse lover ba. Kasi hindi naman tayo, hindi yung pagkakaintindi ko sa mga lumang kotse, hindi naman same ng pag-intindi nyo. So, pwede akong magbigay ng mga tips, mga pwede nyong sundan, mga pattern sa paglulumang kotse, pero
sa paggawa, medyo hindi na ako ganun, kaya nga ako nag-YouTube kasi mahirap maging mekaniko, guys. Kaya mas maganda nang kilala nyo ko as ganito na nag-YouTube, ganun. Kesa dun sa dumating dun sa puntong hindi na tayo magkaintindihan. Kasi nga, number one, guys, yung budgeting sa mga lumang kotse. Yung mga nagchat sa akin na, boss, magkano yung service sa ganito? Magkano yung ganyan? Lalo na akong hindi nagsiservice sa mga ganon kasi alam kong pag-aawayan lang natin. Hindi po biro yung mga gastusan dito sa mga lumang kotse. Kung makakapagpakita ako dun sa mga ginastos ko dun kay Snow, guys, baka hindi kayo makapaniwala. So, yun. Bali, last bullet is pasasalamat sa 2025. Napakaraming nangyari noong 2025 dito sa ating channel. Si 1K, 2025 siya nabagak. Nabili ko si 1K 2024. So, ginamit ko siya ng ginamit, guys. As in, ginamit. 20,000 ko lang siya nabili. 4 times ko yata siya dinala sa Baguio. And tingin tayo dito sa phone ko. Ayan, oh. Yun yung mga backlog natin, guys. So, itutuloy natin yung mga upload natin. Yung mga pending na upload natin. Meron tayong secret project na tinangkang bilhin last year. Actually, October pa yon, guys. So, pumunta tayo ng Pangasinan. Sumilip tayo ng kotse doon. And then, after nun, yun nga, nag-North Loop tayo. Tapos, nag-year-end trail tayo and ayun na, present times. Yung year-end trail natin medyo napasarap yata at nayari ng konti si Terrano. Teaser lang, guys, teaser lang. Medyo naloko na ng konti si Terrano. Kaya ginagawa ko na nga itong video na to kasi nga kailangan ko na mag-upload at nayari na. Ayan. Balikan natin yung mga moments natin noong 2025. December 2024, January 1. Ayan. Nandito tayo kila Boss Iggy. Ayun yung mga moments noon, guys. Basta kinakabit natin yung mga parts niya dun sa patrol. And ano ba? Si Zero, ayan. January 11 natin siya pinroject, guys. So, sa mga nakakaalala sa content natin na to, ayan siya. Medyo ilang ulit ko na rin tinry mag-shoot ng update video kay Zero. Kaso, ewan ko ba, ayokong sirain yung next by videos ng YouTube ko. Gusto ko talagang organize ba. Pero medyo hindi naman kaya yata yung ganun. So, ilalabas na natin yan soon. So, abangan nyo lang, guys. So yun, bali ang next si Zero. Sa mga sasakyan yung mga nagiging palatandaan natin per year, guys, no? So yan, February, na-receive ko yung Google AdSense ko. Yung PIN para ma-monetize ka dito sa YouTube channel. So kung medyo mas gusto mo pang matuto about sa pag-vlog, maraming naka-upload dyan na videos na nagtuturo kung paano ba yung step by step na monetization after mong makuha yung 1,000 and 4,000 watch time hours na sinasabi nila. So next is ayun na nga, si Tiny, yung singkit ni father ko na hindi na natin nagawa until now, nakabagak pa rin. So, ewan ko kung anong mangyayari sa mga to. Pero pending lang sila, guys. Napakaraming pending, promise. So, next. Si Bossing, nung nabili niya yung kanyang Avanza. March this 2025. Tapos, nung same era, binenta nila sa akin si Uno ng installment. That's why, na-parts out si Snow. So yun, nasa comment ni Idol Ramon yun na napanood niya rin yata. So yun yung dahilan kung bakit siya na-parts out. Kasi walang papel si Snow. So Xerox lang yung papers niya. Tapos
Pinroject ko na lang siya kasi nga supposed to be unit siya pambenta, ang kaso pinersonal ko, tapos pininturahan ko yung engine bay kasi nga nahinog na yung engine na 2E kasi maraming beses ko na rin pinanlayo yun. So ayun, nabenta nila sa akin si Uno yung Love Life, and then nabagak na si 1K kasi nga pinarts out ko sila lahat para mabayaran si Uno. And after naman nun, nabili natin yung red na CCS na nga. Ito yun, no? Yung pinanggalingan ng engine nitong si Tudor. So i-upload natin yun si Tudor. Siya yung ginamit natin pang check up dun sa secret project sana natin. Ang kaso nakita namin ni Bossing bigla sa North Loop. Yung kotse tinignan ko, nasa may Isabela or Tugega raw something yung lugar, tas nandun siya bigla. So kailangan muna natin i-upload yun bago natin i-upload yung North Loop na video. Hindi ko na sana i-upload yun guys, ang kaso biglang nakita nga namin sa daan ni Bossing nung nandun kami sa North Loop travel namin. So ipapakita ko sa inyo yun. And next, you know, nung pinaparts out ko na si Snow, and ayun, no, after nung si Snow si Uno, nabenta na nga si Uno nun, I decided na i-let go na yung sasakyan kasi nga kawawa yung kotse sa daily life natin as nagdadala tayo ng mga tools. You know, medyo nadagdagan pa sila ngayon ulit guys. So meron na tayong engine stand. So this 2026, puro mga makina yung mga nakaambang gagawin natin. Kaya nag-invest na tayo sa engine stand para mabidyo-bidyo, magawa natin sila ng maayos at hindi nasa may side lang. So yun, bali ang next is nabenta na nga si Uno. Nung pagbenta ko kay Uno, nakuha ko si Terano guys. So within that moment, nakuha ko yung first YouTube check ko. Ayan, March 7, 2025. Kasama ko si Boss Jet. Ino-open ko yung check ko guys. Ayan, Siyempre, i-blade natin yan. So yun, tapos na fully paid ko naman na si Uno, kaya ako siya binenta. Tapos binili natin si Terano, and in-engine swap na namin yung kotse ko. Tapos pala, nabili natin yung si Banana, yung sasakyan ni Sir Chok. Ayan, So sa mga hindi pa updated sa mga videos na yan, andyan sila, uploaded sila dyan guys, panoorin nyo na lang. So yun, bali kinonvert natin ng 16 valve yung sasakyan ni Sir Chok using his own original block. So 16 valve na yung original 12 valve ni Sir Chok na SGX. So ang nangyari naging GA16 DS na siya ngayon. Ginawa natin siyang 16 valve with original matching numbers pa rin siya. Yung original block niya yung nagawa doon guys. Tapos sinabayan natin ng engine swap kay Tudor. So si Tudor siya yung nakakuha dun sa engine nung project natin na pula. So yun. And si Terano nga yun, and so on and so forth. And to the point na nag-trail tayo and lahat. So guys, medyo napakahaba na ng ating video. So yun yung mga ganap nung 2025. So isang napakahabang year para sa channel kong to, para sa akin. Hindi ko man lang nagawang mag-upload ng consistent nung December kasi isang struggle pa as vlogger is gusto mong i-enjoy yung moment na hindi ka, alam mo tawag yun, kagaya nung nag-North Loop kami ni Bossing. Syempre kaming dalawa yung nandun. So minsan tinatamad kang kunin yung camera mo para mag-record ng mga clip kasi nga syempre memories yun na binabalik-balikan mo sa utak mo, ganon. So hindi pa ako into yung nag-vlog ka tapos nandun ka sa vacation nyo, ganon. Well, nakakapag-adapt naman na. So sa hinaba-haba ko ba naman na dito sa YouTube, hindi ka ba naman mag-a-adjust. So yun, bali in short, monetize na yung YouTube ko.
So, sa mga nakasuporta sa aking channel, sa mga nakakasalubong sa daan, sa mga supporter na hindi ko alam kung ano ba yung mabuting nadudulot ko, pero meron akong mga nababasang comment din guys na nakakatuwa kasi meron daw isa na dahil sa pagkahilig namin sa Sentra, na-inspire siya bumili din ng Sentra niya noong 2025, ganun. That's why na-boost din yung confidence kong gawin yung video na to kasi alam mo yun, gusto ko i-share sa inyo yun na sa hinirap-hirap ko dito sa YouTube. Basta hindi ka lang titigil talaga guys. Kaya mo, kung kinaya ko, kaya mo din. So kung nung dating wala pa akong YouTube, laging nasa isip, uy grabe vlogger to, mayaman, ganun, mayaman, ganito. So before pala sa napunta din sa ganung state niya, pinagdaanan niya din muna pala yung ganitong state ng pag-YouTuber or pagbablogger. So ngayon, naintindihan ko na yung mga content creators din dyan sa YouTube kung bakit ba makapagsalita sila ng about dito sa monetization. Talagang sabi ko pa nun parang okay, pero ngayong nandito na ako sa state na to, naintindihan ko na lahat. Kasi guys, hindi po siya biro. So, hindi mo naman, as I've said kanina, hindi ko naman din forte yung pag-edit tas biglang ganyan. So, ano ba tawag doon? Napaka-fulfilling lang ng nangyari nga dito sa YouTube ko. Imagine guys, nakakalimang check-in na tayo for the past ilang buwan. So kahit na hindi ko pa sila nasusubukan pang gastos, alam kong meron na nangyayari dito sa YouTube natin. So yun, bali closing remarks, ano ba? Abangan nyo yung mga project natin ngayong 2026. Bigyan ko kayo ng konting teaser din. So si Tirano, meron siyang last major na gagawin. So feeling ko alam niyo yung nangyari nung last na nag-trail kami. Tapos next is si Tudor. Ipa-finalize na natin yung mga wiring niya dun sa engine swap na ginawa natin. Tapos si Vanet, yung van natin na kulay blue. Even until now hindi pa ako nakakapag-upload or shoot ng kahit anong video niya. So basta niliquidate ko lang agad yung pera nun para hindi nga sila magastos. That's why binili ko rin yung vanet na yun after kung kinuha si Tirano. So siguro ngayong 2026, ano ba ngayon, 14 days after ng New Year pa lang, sa hinaba-haba ng 2026 na to, hindi pwedeng di natin siya maging project, di ba? So yun, bali nakapending lang sila ngayon. And last pa na gusto kong i-revive si 1K, yung Corolla ko. So syempre guys, wala na akong Corolla, pero meron ding soft spot yung mga Corolla sa aking puso't damdamin kasi after ko mag-buy and sell ng mga Sentra nun, sila yung napagtuunan ko ng pansin, and malaki din yung mga natulong ng Corolla sa akin. In short, pinagkakitaan ko rin sila. So ngayon, in general na tayo, yung mga lumang kotse na yung mga pagkakakitaan natin. And enjoy natin silang lahat guys. And i-share ko sa inyo yung journey. So hindi lang mga Nissan, basta lumang kotse guys, ubusin natin yan lahat this time sa aking channel. Samahan nyo akong mag-enjoy. So kung meron kayong mga gustong itanong na na pwede ko sagutin, basta wag lang mat. Sasagutin ko. So medyo natututo na rin akong gumamit ng mga reply a comment on YouTube short na basta yun, medyo natututunan naman natin na ngayon yung paggagamit dito sa YouTube natin. So yun guys, no, maraming salamat ulit sa panonood. So this is my first vlog ngayong 2026. So sana dapuan na tayo ng kasipagan sa pag-e-edit. So marami tayong pending ngayon. Again, abangan nyo yung nung nag-North Loop kami ni Bossing, nung tumingin ako ng secret project, and yung year-end trail namin with Balahaw Overland again. So yun,
ngayong nalaman mo na kung magkano yung sinahod ko sa YouTube. So, baka gusto mo rin maging YouTuber. So, once again, prepare mo lang yung sarili mo. Kasi mag-iba yung perspective mo dito. Mag-iba yung priorities mo. Mag-iba yung pananaw mo sa lahat ng bagay. So, especially, matututo kang maging maintindihin sa ibang tao ba. So, pag hindi mo alam dinala, magkakaroon ka ng anxiety and depression. So, yun. Kung meron kang balak mag-YouTube this 2026, wala akong ibang payo sa'yo, kundi start mo na ngayon. So, kung meron lang din akong maipapayo sa sarili ko noon, na ngayon ko pwedeng sabihin, yun ay yung mag-start na sana ako noon. So, guys, no, share ko lang yung original na channel ko, ang pangalan sana is The Kid Mechanic, kasi first time kong naisip mag-YouTube nung, actually hindi, kasama ko si kuya ko noon. Pandemic days, naisip namin sana na mag-vlog ako, ang kaso hindi ko tinuloy kasi nga, yun na nga, hiya-hiya, and ang ending, andito tayo ngayon, kausap ko kayo, nagkukwentuhan tayo. So, yun lang ang mapapayo ko sa inyong mga aspiring YouTubers. So, kung gusto nyo maging YouTuber, start nyo na ngayon kasi it's a long process. Basta enjoy nyo lang yung journey. Kung kinaya kong umabot dito sa punto na to na nagsishare ako ng monetization status sa inyo, so kaya nyo din. So, kung kinaya nga ng mukhang to, sabi nga ni Kong, kaya nyo din. So yun guys, no? Isang magandang gabi po sa inyo. Walang edit itong video na to. I-upload ko to ngayon, diretso. So, sana magustuhan nyo yung content natin. Yung first content natin this 2026. So, see you on the next one guys. Let's go.